kasama pa rin natin ang nag-iisang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang gabi ulit. Thank you, Let. Maraming salamat sa palakpakan. Okay, minasahi lang kita, Yusek, ng light questions. Ngayon, serious na. Siyempre, Ready? nakinig ako sa press con mo kanina. Alam mo naman ako, mahilig ako sa yung mga pasabog. Ang narinig ko kanina, may patikim ka na ang SONA ng ating Pangulo next week ay may earth-shaking announcement or announcements. So, alam ko na uunahan na kita. Hindi mo pwede sa amin sabihin. Yes, hindi pa. Hindi Kasi sabi pa. ko naman, lahat naman ng sana ni Pangulo, mayroon namang mga pasabog eh. So, hindi na lang natin. Pero ang tanong ko, anong magnitude? Hindi mo sa akin sasabihin yung content. Pero magnitude 5, magnitude 6, magnitude 7, magnitude 8. Hindi, hintayin na lang natin. Okay, sige, antayin natin. Pero announcement lang ba o announcements? Earth-shaking announcements? Plural? Oh my God. As a lawyer, kasi we have to be particular with words, di ba? Singular versus plural. Oo, i-replay nyo na lang yung ano ni Yusek kaninang umaga, press con, kung sabi ba niya, announcement or announcement. Sabi ng Pangulo, bakit mo yan sinabi? Okay. Pero nasabi ng ating Pangulo tsaka nasabi ng Malacanang na simple Yes. ang SONA. I'm sure pwede mo na to sabihin, Yusek. What does it mean na simple ang SONA compared to what? And ano yung simple? Okay, kasi naman ang host naman talaga dito ay ang House of Representatives. Sa pamagitan din nila, sinabi nila simple but dignified, syempre, di ba? So, parang ang, sasabihin ko ba yung suot? Dapat kasi, ano lang, hindi siya asing long gown. Okay. Hindi So, parang dapat red carpet ng Hollywood. Hindi ganun eh, wala. Kasi dati yung ibang SONA medyo ganun, di ba? Yes. And on our part, ang mag-direct lang ay yung in-house sa RTVM. Walang mga parang mamahaling director, di tulad noon. Wala. May naalala Yes. ko. Oo, di ba? Tapos yung mga shots pa parang ang mamahal. Oo, ang shots na nandito sa may ilong. Parang hindi nakatulong. Nakita yung ilong. Pero mahal ang bayad Ang nun, mahal ang bayad nun, di ba? Ewan ko lang kung Hindi pro focus. bono. Baka sabihin ng director, pro bono. Pero ano siya sikat na director yun. Ganun ba? Kaya sa may ilong pinuhan. Ano kasi indie daw di ganun ba? Expert. Pero simple lang SONA. Pero, sige, hindi natin pwede alamin ano yung content. Pero, gaano kahaba? Let's say, aabot ba to ng 1 hour? Less than 1 hour? Tingin ko pa sa linggo ko pa makikita. Sa linggo ko pa ma-assess. Okay, eto, alam mo to. Nako, kasi baka sabihin mo, sa linggo mo pa malalaman Pero eto, meron ka bang na-contribute? Baka meron kang binulong na, Pangulo, itong topic na to, mahalaga to. Ibubulong ko sa iyo, mama. Pero yung sinabi ko, parang na-consider. Pero hindi ko alam, siyempre, kung wala pa hindi ko pa alam yung final na ginawa ni Pangulo. Sorry, kailangan ko talagang pigain, di ba? Earth-shaking. Kasi sa akin, ang pumapasok pag earth-shaking, talagang either bago, talagang malaking issue, bigating issue. The only thing or things that I can think of na earth-shaking, bahala ka na sa reaction mo, isa-isayin ko lang. Kasi sa Canada, na-mention ni Pangulo, nagulat din ako noon, earth-shaking yung press ko niya, Duterte flood control since 2019. Syempre inaabangan ng tao ang flood control. Kasi si Pangulo nag-start nun last year So kailangan may closure this year or may continuation. Uy, maganda yan Magandang Earth-shaking, point diba? yan If ever. Pangalawang possible earth-shaking. Will we rejoin the ICC? Baka yun yung announcement. Yun ba? Baka sabihin ni Pangulo, Ano? we will pursue rejoining the ICC, di ba? Kasi kapag we rejoin the ICC, wala nang question sa warrant of arrest ni Bato. Wala nang question dun sa mga ibang ganon. We can follow the procedure. Ako lang naman yon. Ako lang naman. Ano ba yung pangatlo kong naiisip na earth-shaking? Kanina may naisip ako. Ito, importante to sa kababayan natin, sa mga kababayan natin. Meralco bill, tsaka gasolina. Something na earth-shaking. Ano kaya? Aalisin ba yung systems laws? Magkaka-priority ba ang Pangulo natin on lowering the price of electricity? Pwede, di ba? Pwede. That is earth-shattering, Yes. I think. Kasi viral ngayon, Yusek. Eto, pwede mo na ito sagutin kasi hindi ko natatanungin sa SONA, Kasi viral ang mga Meralco bills. Madami nagrereklamo tungkol sa kanilang kuryente. Maybe we can help explain bakit ba tumataas ang presyo ng
kuryente ngayon, and maybe what can the government do or what is the government doing? Sa ngayon, no, Attorney Jess, wala akong impormasyon, opisyal na informasyon kung bakit siya tumataas, unless siguro naiisip ko kasi talagang ang fuel price, di ba, ang fuel price ngayon because of the Middle East crisis, pwedeng ito ang isa sa mga dahilan. Na-impact pa din yung generation kasi ng kuryente. Requires fossil fuels Oo. Oil. At saka, meron ganyan na hindi siya, kumbaga, siya yung naidadagdag na presyo na hindi naman siya natatanggal. Correct. May Kasi ganun yun talaga yung kailangan singilin. Oo. Ako, ang dinadasal ko lang, Yusek, no, mabubulong mo to sa Pangulo hopefully, na yun nga yung mga value-added tax sa Meralco Bill, baka pwedeng babaan or yung iba i-reduce, ganun, para bumaba ang presyo ng Ito hindi ito galing officially from the OP. Pero kasi pag inaral mo minsan yung value-added tax, pag kinumpute mo siya, tanggalin natin, magiging negative yung kita. Pag naging negative siya, parang wala tayong magagamit para ipantulong pa sa iba. So, may ganun So, minsan naisip natin, dapat tanggalin value-added tax. Pero pag binalansi mo kasi, may advantages and disadvantages. yes, para bang kukulangin, in a way, makukulang yung pondo, hindi naman natin alam kung ilang bagyo, ilang lindol, ilang sakuna ang pwedeng, sana wala. Ang mangyari sa Pilipinas, lahat ito, nakita mo naman pag kami nangyari, bigay ng ayuda, bigay sa barangay, bigay sa munisipyo. Ang laki nung ngayon BBM, bawat barangay makikinabang. Yes, oo. So, And the local government support fund. Yun ang mga malalaking na itutulong ngayon ng gobyerno. pero syempre, sabihin nila, bakit sila lang yung natutulungan? Kasi minsan ito, just isipin natin, di ba? Yung sagad na sagad, minsan talaga yun yung dapat i-focus mo Kasi pag hindi mo yan na-focus, tapos nasagad pa sila lalo, ano mangyayari sa kanila? Baka mas lalong magulo sila, mas lalong hindi nila alam kung saan sila pupunta, mas magumawa ng hindi maganda, dahil hindi sila nakakakain ng sapat. Speaking of, hindi nakakakain, di ba ako, personally, and baka meron ka pang ma-update sa amin, yung walang gutom kitchen na susubaybayan ko yan kasi dati isa lang yan. Pioneer ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Tapos parang biglang 3 o 4 na ba? Ilan na ba Yes. recently? And bakit ba priority yan or bakit ba yan ginagawa ng ating Pangulo na may walang gutom kitchen? Oo, kasi di ba nga, katulad niyan, tumataas yung mga presyo ng mga bilihin natin. Although ayaw natin, pero may nangyayari dahil nga mas lalo siyang nasagad because of the Middle East crisis. So ang ginagawa ng Pangulo dito, yung mga farmers na hindi minsan kumikita dahil hindi nabibilan, yun din yung binibili. Binibili natin, tapos yun din yung ginagamit natin sa walang gutom. So kumbaga, kumikita na yung farmers natin, tapos napapakain pa natin yung mga talagang, yung hirap na kumita, kahit pa paano, naiibsan yung gutom. Correct. So, hitting 2 birds with 1 Yes. stone. And I recall parang din yan, in the implementation of Sagip Saka Act. Kasi nga, if the government is buying mga produce, they have to buy now from local farmers. They're required by law. Yun. So, di ba, para bang... So, ilan ang kitchens or how many locations na ba? Aking pagkakaalam, tigi-tigisan na Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, wow! Oo. So, pero dadami pa yan. Dadagdagan pa yan. Kasi dati may naalala ko, Yusek, hindi ko alam kung naalala mo. Merong dati kitchen din yung dating administrasyon. Kaso, ningas kugon. Wala nangyari. Parang nung kampanya lang, merong Duterte Kitchen, tapos nung nanalo, hindi naman in-institutionalize. Ang tanong ko syempre, to be critical of the Walang Gutom Kitchen, ang tanong ko, is that sustainable even after the President leaves office? Tuloy-tuloy ba ang Walang Gutom Kitchen? Yun lang ang hindi natin alam. Kasi hindi natin alam kung ang puso ng susunod na leader natin, kumbaga, ganun din yung nakikita niya sa ginawa ng Pangulo. Kung lahat ng ginawa ng Pangulo, tanggalin niya lahat. Sana ma-institutionalize kasi mukhang maganda yan. Tsaka nga, implementation din yan ng Sagip Saka Act. Yes. Maiba ako, Yusek, kanina na pag-usapan natin ng impeachment for a bit. Kasi namimiss mo ang litigation.
reaction mo or take mo as a veteran litigation lawyer sa impeachment trial so far? Of course, I always emphasize it's not a purely legal proceeding. I believe it's really more political actually than legal. But given your legal background as a litigation veteran, anong impression mo sa ating impeachment ngayon? Sobrang haba. Sobrang siyang haba to the point na parang ang ipoprove mo lang naman sa una, di ba, kung existing tong video na to? Di ba? Yun lang yun eh. Pero parang ang dami na naging issue na hindi siya relevant. Hindi siya relevant doon sa issue about the video. And at the same time, ginamit din naman ng defense. Same video. In Di ba? So, bakit tumagal ng ilang araw? Ang pinag-usapan lang naman natin, yung video na pareho nyo namang ginamit. And galing dun sa same USB Yes. na rini-reseal nila kada gabi. Tinitape ulit, tapos next day, iaalis yung seal. Diba? Ang question ko dyan, as a litigation expert, diba usually, pwede namang mag-agree. Sa pre-trial, alam ko nagka-pre-trial itong impeachment. Bakit hindi nag-stipulate ang prosecution and defense? I think the prosecution wanted. They were willing. Pero bakit hindi nag-stipulate ang defense despite eventually ginamit naman nila? What could be the explanation Ito, for that? tingin ko analysis ko to. Tingin ko, kaya hindi sila nag-stipulate kasi, una, parang gusto nilang patagalin. In a way, para medyo, alam mo, mabor ng konti ang tao. Kasi pag nabor na yan, hindi na yan makikinig. Strategy. Strategy yan. Pangalawa, gusto nilang tumagal. As in, gusto nilang tumagal. At, Lalo na yung cross-examination nila. yes. Mas matagal pa sa direct. yes, oo. So, minsan strategy to para mabor yung tao. But who do you think is winning so far or sino ang mas lamang? Because I remember nung panahon ni CJ Corona, during the first week or first month, dehado ang prosecution nun heavily criticized sina Kong Neil Tupas noon, yung performance ng prosecution first week, first month. What do you think is the... Kung sinong panalo? Kasi medyo isang buwan na 3 weeks na ata. Kung sinong ang impeachment. lumalamang? Sinong lumalamang sa prosecution and defense? And, of course, dun sa article on grave threats. Kasi, nag-finish na yung article on grave threats If meron ka nang sa tingin mong panalo on article on grave threats. Okay, ito hindi ito opinion ng palasyo ha. Okay, klaro. Opinion ko to. Personal. Oo. Sa akin, kung pagbabatayan lang, kung existing yung video lang tayo syempre prosecution. Bakit? Ginamit ka rin ng depensa. Di ba? Kasi pag-uusapan lang natin yan, existing ba yan? Totoo bang si VP Sara yan? Di ba? Totoo bang niya sinabi yan? Yun eh. Ngayon, ang tanong dito, kasi ang ginagawa kasi ng depensa is, ginagawa nila na, grade threats lang yan eh. Pwede naman isang pa yan sa MTC Pero that's not the point. Diba? That's not the point. Does the prosecution have to prove that VP Sara committed a crime in this impeachment trial? Hindi ka namin pinag-usapan dito eh. It's all about morality, yung capacity mo to be a leader. Yun yung pinag-usapan dito. Fitness. To remain in office? Yes, di ba? Kasi ikaw na vice president, may kakilala kang assassin. Inutusan mo yung assassin pumatay, at yung papatay ay umoo. Anong klaseng leader ka? Kasi kung sa susunod na mga taon at ikaw yung susunod na pangulo, anybody, you can, kill mo yan, patayin mo yan. Kayang-kaya kasi bakit? Mukhang tinatanggap nila eh. Opo. Gina-justify nila na itong taong to ay pwede mag-utos pumatay dahil galit siya. Yes. O tapos, ang ginagawa ngayon ng mga lawyers niya at nung siguro yung mga ibang kaalyado niya dyan sa Senado, gusto nating patanggap na okay lang na ganyan ang isang leader na kumausap ng isang assassin. And at the same time, Attorney Jess, hindi sa akin lang on our part, kilala niyo ba yung assassin? Na-produce niyo ba assassin? No! Do they have to produce the prosecution? No! Sa prosecution, hindi nga nila kailangan sabihin. Bakit? Si Vice President ang umamin. Sa kanya galit. So yung burden... Confession. Oo. Confession, admission. Yung burden of proof, nasi-shift yan doon sa umamin. So siya yung magpo-prove ngayon na wala naman akong kakilalang assassin eh. Pero on the part of the prosecution, hindi sila required. Now sila ang mag-produce nung assassin kasi admitted yan Ayun. nung respondent. Lalo na sa closing statement. Yes. Kasi ang sabi nung isang attorney Mark Vinluan yata, unconventional but justified. So actually, in a conventional trial, as a litigation expert, di ba, parang ang dating,
merong justifying or self-defense na kiniklaim. Ano ba nangyayari? Let's just say, it's really a trial na parang more criminal. But in a real criminal trial, pag sinabi nung akusado na, oo, I did say that or I did do that, but it's justified. Oo. Ano bang nangyayari in a normal trial? Ganun pa rin. Kung ikaw ay umamin na pumatay, so nandun na yung crime. Pero gina-justify mo yung burden to prove that na tama yung justifying circumstances mo or justifying reason mo. Ang magpuprove na niyan, yung inaakusahan. Kasi sa kanya galing. And do you think the defense has proven so far na merong self-defense or justifying circumstances? Wala. Hanggang ngayon, wala sila mapakita yung sinasabi nilang What about the Romanovs. context? Hindi, sinasabi nila may context. May threat sa pangalawang pangulo. Saan nga? At bias daw, hindi inimbestigahan ng NBI or ng gobyerno. Hindi kasalanan ng NBI yun. Kasi, ang difference nung kay VP Sara sa pag-threaten kay Pangulo, nandyan yung ebidensya sinabi niya. Yung pag-threat kay VP Sara, yung mga threat sa kanya, o pag-threatening sa kanya, wala siya napakita. Walang pagsisimulan ng pag-iimbestiga. Walang lead. Walang lead at bakit hindi siya nakipag-cooperate, nakipag-coordinate kung totoong meron. To give intel, di ba? Yes. And at the same time, ilan ba yung security niya? 300 plus daw. Dapat yung may record na. Di ba? And correct me if I'm wrong, naalala mo ba yung exact statement niya, yung Zoom, no? Lagi nilang gustong sabihin, 2 hours yan. Pero yung specific minutes na nagbanta siya, wala naman siyang sinabi. Correct me if I'm wrong, meron ba siyang sinabi na ang threat ay galing sa first family or sa Pangulo? Kasi parang sinabi lang niya in general na may threat, pero hindi naman niya sinabi na coming from the first family. Yes. Ang sinabi lang niya kasi is, sa aking pagkakaalam, may nagtanong lang about the Romanovs. Tapos sabi niya, yes, sabi niya, ganon. Tapos, may kinausap na ako. Huwag kang mag-aalala, may kinausap na ako. Okay, hindi lang tayo nag-uusap ngayon dahil sa'yo, 1,000 plus ang ating live viewers. Ay, thank you! Marami na ang nagko-comment online kasabay ng ating huntahan. Alamin natin ang ilan sa mga comments nila. Tingnan natin itong mula kay Leonard Akmore 2382. Idol Attorney Jess, I'm a fan from Baguio City. I thank you so much. From at Sunshine Rogue 2. Aba, ano to konyo ha? 2 of pinakamatapang na abogado ng Pinas. Learn so much from your guessings and vlogs. Ako din ang dami kong natutunan from Yusek Claire. That red guy, lol, na comment. Sabi niya, Tweety Bird X, multong tagabulong, check mark. Kasi po, yung multong tagabulong, hindi pa po yan copyrighted. So, pwede ko yan gamitin. At Jotiray, Yos del Sol. More power, Attorney Jess. At hello po sa paborito nating visual aid queen, Attorney Claire. Buti na comment yan. May itatanong ako doon. Sige. Yusek, visual aid queen. Una, tinatanggap mo ba yung title na yon? Okay lang. Kasi si Senator Risa, index card queen eh. Okay na sa akin, pruweba ko yun. Visual card queen. Oo. Okay, ako ang tanong ko, I am so curious. Actually, buti na lang. May show na ako para pwede kitang tanongin eh. Ano ang ginagamit mong paper or ano? Saan mo piniprint yun? Like, how do you make it look sturdy and glossy and talagang readable? Anong ginagamit mo? Sa team ko yun eh. Hindi ko alam kung saan nila pinapaprint. Basta sabi ko, gusto ko dapat mabasa yan. At ang laki! Oo. Sabi nila, bakit daw lagi ako may visual aid? Teka lang, sabi ko. Kaya nga ako nagpupuyat eh. Para alam ko yung magba-viral na news the following day. Ina-anticipate mo? Ina-anticipate ko na yan. Talagang ready ako dyan. And so may binibigay ka sa team mo na ito yung kailangan kong visual aid. Yes, kasi baka matanong. Oh. Kasi alam ko yung magba-viral. Pero ako talaga, sa akin, ang tanong ko talaga, paano mo napiprint yung ganun kalaki? Kasi ako, kunwari, gagawa ko ng sarili kong visual aid, A4, or long band, short band lang ang alam ko. Yung sa'yo, parang ang laki. Na hindi putol-putol or chapi-chapi. Sa printer siguro yun. Sa printer siguro. Iba talaga ang printer ng ng Malacanang. Salamat po, Undersecretary Claire Castro, sa inyong oras. Ang bilis ng oras. Nagdaan lang. Salamat po. Teka. Ako naman. Ay, bakit? Let's clear it. Clear asking tayo. Wow! Tayo. Okay, let's go. Teka. Oh my God, baliktad! Oo. Meron palang surprise. Yes. Okay. Ito mabigat. Kakutsaba mo yung mga producers dito, Mabigat ito, Kung ikaw ang presiding officer sa Senado at nakita mo, nadinig mo, na yung isang senator judge, sabihin na natin parang si Senator Bongo,
ay nag-ala surprise witness para kay VP Sara. Nadinig mo pa lang na nagkukwento siya, sabi niya, personal niyang alam. Anong gagawin mo? My dear colleague, my dear Senator Judge, with your indulgence, may I please cut you short and can we go on recess and suspend the session because we have to discuss some important matters. Ganon. Oo. ganon. Hindi ko siya papahiyain Talaga? publicly kasi presiding officer siya ng lahat eh. So kailangan balansehin. But I would stop at that moment. Pero hindi lang si Senator Bongo may isa pa akong mas kailangan pigilan. Sino? Yung wawagayway ng kaso na parang siya pa yung nag-i-impeach ng credibility ng witness. Sa akin yun talaga yung distasteful kasi parang sinasabi mo may kaso tong tao, wala naman nagsasabi. Hindi naman defense counsel ang nag-raise. At mali, fake news. Exactly. Nasabi ng prosecution. Paano yan? Akala ko ba dapat ang pinapresent doon, hindi sinungaling? Well, we don't have much time, Yusek. We can go on and on. Ano meron?